local president na. Kamusta naman yung journey? Sabi nga nila in JCI, you have the opportunity to make mistakes, to learn from those mistakes. Being a JCI member, it's a lifetime service. So, ngayon, being local organization president for 1 year, tinitignan ko na lang siya, it's a service. Meet Mark Dennis Uyako, the 2025 president of JCI Makati, a passionate youth leader and entrepreneur. He served as EVP in 2024. Through his leadership, he drives innovation, empowerment, and impactful community change. Ano ba yung ginagawa mo behind JCI? Of course, diba? I'm doing consulting. No? I teach. Pumasok ako sa food. Ang goal kasi natin sa JCI is really to create a sustainable impact to our communities that would resonate. You'll be surprised na you will be able to unlock your full potential as a person. What's up mga sundot? It's another episode dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. At for tonight, guest, no, napaka-espesyal itong usapan na to. No? Dahil once again, it's a year two with the JCI brother. Of course, our local president from JCI Makati. Walang iba kundi si Pres Dennis Mark Uyako. Pres! Alright, nako. Magandang gabi. Huh? Maraming salamat sa pagpapaunlak. Nako. No? 2 years in the making to. Yes, Itong natin. Kasi naalala ko nun, di ba, parang we're planning also to conduct this last year. Na ano lang, parang relax lang sa ginagawa natin. Chill lang. And eto, mas maganda, no? Now you're the local president of JCI Makati. Pressured na. Pressured 2025, no? From, syempre, of course, shoutout kay ABP. Ayan. Yeah, ABP JM. Last year, yung sa mga nakapanood, ng tackled naman about JCI, kung ano ang JCI, ano ang JCI Makati, di ba? Exactly. So, napag-usapan. And mas ipipressure kita ngayon sa usapan na to. Pero, ayun, bago ang lahat, kamusta muna, Pres? Ayan. Okay naman. Ongoing naman. Ongoing naman ang pagiging local president ng JCI Makati for this year, no, 2025. And for me, it's a very, of course, it's challenging. Hindi ko naman pwedeng sabihin na madali. Being an LO president is very tough, no? Totoo yun. Kaya nung araw na sinabi ko na, sige, tatakbo na ako as president ng local organization. Actually, as much as I want to prepare myself, pero you will always expect the unexpected. Totoo no? yan. Tawag. So kaya, kahit na I've been with the local organization for the past 8 years, wow. Nakita ko na yung mga journey ng mga ibang presidents, no? Pati mga miyembro natin throughout the years, magugulat ka pa rin na you'll be surprised na may mga iba-ibang happenings pa rin. May mga challenges, may mga happy moments, yung mga nagiging mga natutulungan nating mga komunidad, pati yung mga iba nating mga partners at sponsors dito sa local organization natin. Totoo, napakabilis ng panahon, no? Almost half year na. Parang kailan lang, no? Kakapasok lang ng 2025. And we are preparing sa JCI Makati, no? Tapos ang ating induction and some projects, no? Sa JCI Makati. But eto nga, syempre marami nagtatanong din, no? Bukod sa pag-JCI, syempre, ayan. Bago natin pag-usapan ng tuluyan ng about sa JCI, dahil mamaya JCI is live ang ating pag-uusapan. Yan. Kamusta naman ang, syempre maraming nagtatanong sa atin, no, na ano ba yung ginagawa mo behind JCI, of course, di ba? Oo. So, ayun, ano ba ang actually, sa buhay-buhay? Nakakatuwa, no? Kasi mula nung naging member ako ng board of directors ng JCI, karamihan sa mga kaibigan natin sa JCI, akala nila talaga full-time. Full-time JCI. Full-time JCI ang ginagawa ko, no? Kasi yung type of industry na ginagawa ko ngayon, hindi naman siya glamorous, hindi siya kailangang maging
kailangan maging influence or maybe kailangan maging exposed ka sa public, no? Ang talagang ano ko, kaya para din sa nakakarami, yung ginagawa ko kasi is I'm doing consulting, no? So yung mga consultancy work ko involves with different companies na tinutulungan ko. So, kunwari, yung mga negosyo na startup or yung mga existing, may mga business, may mga company ako na I sit in their board as either their strategic advisor or board advisor or even independent director. So, medyo, Grabe, medyo, So, ibig yan? sabihin, hindi lang isa na kumpanya to. Iba-iba yung role ko. So, may mga company na kailangan nila maging business consultant ako, business strategist nila. Ako yung nagiging ano nila. Ako yung nilalapitan or kinakausap nila. Ngayon, sa bawat kumpanya kasi, may mga kanya-kanya silang mga problema na kailangang itulungan or kailangan i-resolve. No? Resolve. Kasi katulad ngayon with the after ng pandemic, dumami yung mga businesses na talagang nag-struggle. Kasi hindi din nila alam kung paano nila haharapin yung mga problema, lalo na first time to nangyari in recent memory na may isang cataclysmic event na talagang walang nag-expect nito Oo. Walang nag-expect. Parang sabi nga namin sa food business, sa food industry, tigil production. Tigil production, naiwan ka sa bahay at lahat ng mga typical na mga industries na akakalain mong hindi matitinag sa mga ganitong mga crisis, no? Pero magugulat ka na meron pala na pwedeng magpatigil. Kunwari, mag-mention na lang ako ng industriya. Kunwari, sa real estate. Kunwari, sa real estate, sabihin nila, yan, very safe na industry yan. Hindi yan matitigil. Totoo. Parang kala nila walang katapusan. Oo. Kahit. Oo. Tas ako naman, aside from being a consultant naman, kasi galing din po ako sa ibang industriya. Nanggaling din ako sa food industry kasi yung mga startup business na sinimulan ko, involve yung nasa food business ako. Nasa advertising din ako before and yung recent bago magpandemya. Yeah. Nagsimula din ako, naging part ako ng isang consulting firm pati nag-start din ako ng isang executive education business. So, may mga pinasok akong mga iba't ibang industriya na nakatulong. Hinubukan mo rin talaga. Na nakatulong sa akin para mas lalo kong ma-develop yung pagiging consultant ko sa mga companies. Normally, yung mga nagiging kliyente ko ay yung mga family business na alam mo, meron silang mga negosyo na sinimulan ng parents nila or sila mismo na gusto nilang ituloy pa. Kumbaga, may political dynasty ito, business dynasty. Sa kanila, business dynasty. So, minsan, yung mga problema na yon, minsan, kailangan mo talaga ng third party or ng mga consultant or advisor para i-guide sila para dun sa transition for the next generation. So, isa yun sa mga ginagawa ko naman na actually, very sensitive in terms of discussion. Kasi, yung mga family matters at yung business matters, minsan nagkakasabay-sabay. Totoo yun. So, minsan, mo dyan, yung abang nasa hapagkainan sila, abang nagdi-dinner sila, pinag-uusapan nila about business pa rin. Business pa rin. At yung mga problema. Tapos, mahalo yung personal problems nila between their family. So, ngayon, parang nagiging chapsuy yung discussion. Kaya kahit sa mga karamihan, sa mga businesses dito sa Philippines, and even outside of the Philippines, especially in Asia, yan kasi yung napapansin ko. Kasi aside from the Philippines, meron din ako mga kliyente na minamanage. So, pati international. Yes, oo. Kaya di ba madalas ako nasa international din kasi nung time na bago ako maging presidente ng JCI Makati, ginamit ko din yun as an opportunity to connect with other JCI and mga other mga countries na meron ding same problem related to sa mga family business. Then, aside from the family business, yun, tinutulungan ko sila doon, yung mga startups naman. Kasi karamihan sa mga startups ngayon, may mga kumpanya na, may mga founders na sinasabi nila na
yung bigla silang nagkaroon ng sudden wealth na So tinatawag. yung mga tinatawag nating biglang yaman. Biglang yaman, oo. Ngayon, dahil sa sobrang bilis nung nila, hindi nila na control or na manage yung internal or yung mga operations nila sa business. Kaya 'di ba meron tayong mga tinatawag na operations management or yung operations readiness. Dahil sa sobrang fixated nilang kumita, hindi nila namamalaya, nag-i-implode yung organization nila sa baba. So ang nangyayari, kahit gusto nilang mag-take yung business nila to the next level, ang nangyayari is eventually na nagkakaroon sila ng decline dahil hindi strong yung foundation ng mga kumpanya nila. So kunwari, minsan tatanungin ko sila, meron ba kayong HR management system? Meron ba kayong naka-implement na robust na rules or yung mga implementation ng mga guidelines para to handle or to run the business? Even yung sales process ba nila, meron ba? So yung mga ganyang mga tanong, minsan, lalo na yung mga startups na, lalo na yung mga yung mga emerging industries, katulad ng e-commerce, yung mga yan, hindi sila dumaan dun sa dating proseso ng mga tinatawag na mga traditional businesses. Yun. Parang katulad sa amin, kumbaga wala naman kaming minanang negosyo. Wala, oo. Tapos biglang nagkaroon ng negosyo. Correct, oo. So walang experience minsan sa pag-handle ng tao and at the same time ng money. Correct. Kasi rin yan siguro sasabihin na rin natin na dala na rin ng dala na rin ng emotion. Kaya minsan ako, ang ginaguide ko yung mga businessman owners, kailangan mabalanse mo yung pagiging emotionally driven mo na tao to more business savvy or more on kailangan separated. Pagdating sa negosyo, kailangan separated yung emotion mo sa buhay mo sa labas at dun sa buhay negosyo. Pero paano mo magagawa yun? Exactly. Yun yung tanong. Ngayon, dun mo ngayon ma-appreciate yung mga consultants or maybe yung mga mentors na pwedeng mag-guide sa'yo kasi dumaan na sila sa ganong stage. So, sa akin naman, in my experience, kasi since nagpatakbo din ako ng mga negosyo before, na up until now naman nandyan pa rin. kaya may time ako at least mag-JCI. Kasi ang sistema ko kasi, I build a system and structure, I step back. So, natutunan ko yan sa mga business mentors ko before na ganun yung estilo ng pagnenegosyo nila. Ngayon, as you enter to different industry, syempre, you will learn a lot or yung discipline mabibuild mo sa'yo. So, kaya yung emotion mo, mas nadidisiplina mo na, lalo na pag nagkakaroon ka ng mga major decisions sa negosyo. So, kunwari, meron kayong deal na amounting millions or billions, sabihin na natin, mas iniisip mo muna kung paano yung strategic niyan, yung strategy niyan to implement or to accept yung mga ginagawa niyo, mga deals ninyo. Mahirap lang ngayon kasi since there is a sudden explosion of wealth na ang karamihan gusto nila talagang kunin. Tama naman, wala naman tayong hindi naman natin sila pagbabawalan porket sabihin natin ay hindi kailangan. Pero kung at least i-apply mo both combination ng theoretical at ng practical, mas magiging less yung tinatawag na risk. Naalala ko dati, pinag-usapan din natin noon yung about sa risk, lalo na sa mga negosyo, di ba? So, ang ibig sabihin nito, yung minimize mo yung risk na yun, mas mabilis, mas nagiging mas acceptable yung gagawin mong opportunity or yung gagawin mong parang investment na tinatawag. Kasi marami kang investment na so parang ano ba yung tawag na tamang term dyan? Parang yung risky siya pero calculated risk. Yun, calculated risk na tinatawag. So the more that you implement calculated risk, mas nagiging mas maganda or tumataas yung chance ng success ng ginagawa mo. Kasi minsan yung iba talaga risk na lang ng risk. Oo, kasi 'di ba minsan ginagawang parang sugal tumataya sa sugal sa casino. So it's although we are we envy or let's say sabihin na natin na natutuwa tayo doon sa mga tao na mataas ang risk-taking appetite na tinatawag. Yes, However, as you grow the business, kailangan marami ka na ring ifa-factor kasi katulad nung isa kong kliyente before na ang ginagawa niya high risk taker siya. Pero syempre nung dumadami na yung empleyado niya,
may mga shareholders na siya, tapos syempre may pamilya din siya na 100% nang nakarely doon sa negosyo, hindi mo na pwede basta-bastang itaya lahat. Minsan, di ba, parang patulad sa text, di ko alam kung naglalaro ka ng text before. Naman, nabutan na diba? text Pogs Jolen. Oo. Diba? So, pag binet na pati pamato mo, pati panabla, pati yung bumakas, magkakaroon ka ng maraming problema doon. Pero kung medyo, you manage your financials well, yung decisions mo, naka-factor na dyan lahat ng studies na ginawa mo. Or, based on the data talaga. Oo, magkumuha ka ng feedback mo from your customer. So lahat yan, magpe-play yan. Magkakaroon ng ano. Yun nga lang, karamihan sa mga negosyante ngayon, nagkakaroon sila ng lapses dun sa, sa aspeto na yun. So kaya kami, pumapasok kaming mga consultant in different disciplines para to at least guide them. Kaya kami tinatawag na, kami yung parang sounding board. Paano yung sounding board? Sounding board, di ba? Ano po yan? Kami po yung kumakanta pag... So, hindi. Ang sounding board kasi parang... Kasi minsan, every time that you make decision, meron kang... May bubulong sa'yo na, teka lang, dahan-dahan muna. Kumbaga, pero merong parang pigil or... Tingnan muna natin yung ibang... Nagtitingin sa ibang aspeto. Diba? Tingnan natin yung ibang anggulo. Baka naman sobrang G kayo na mag-decide or gumawa nung business venture na yan. Pero hindi nyo alam na meron pala kayong hindi nakikita na possibly mag-fail yung business. So kaya minsan ako, sa mga kliyente ko, minsan ako yung na-outvote lagi. Kasi parang ikaw yung kontrabida. Ako yung kontrabida. Pero sabi ko sa kanila, kaya nyo ako binayaran. Kasi dahil kaya nyo ako kinuha at binayaran doon sa consulting work ko kasi yan yung trabaho ko para to make sure na hindi makita natin lahat ng anggulo na possibly na pwedeng magkaroon ng problema in the future. Tapos sasabihin ko sa kanila, sige i-minutes of the meeting nyo yan para pag binalikan natin yung decision na yan, makikita nyo na nagsabi ako sa inyo. Pero at least, na-factor in natin na meron talagang possibly potential risk or problema pag ginawa nyo yung decision na yun. So, yung minsan, baka isipin nyo naman, ano ba naman to si Pres Dennis, puro na lang pala nega ang nito, buhay nito. Minsan naman positive din naman yung ginaguide ko sa kanila. Kasi minsan, pag nadidemotivate naman sila, kailangan nyo din ng at least third party or ng mga consultant para to encourage or to further push you para mas lalo mong gawin yung ginagawa mo. So katulad kanina, bago tayo nagpunta dito, kausap ko yung isa kong kliyente for almost 2 hours. Imagine mo ganun gagawa ko. After ko mag-JCI, usapin ko naman, kakamustahin ko yung kliyente ko na galing sa States. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Kailan tayo mag-meeting? Kasi ganito. Ang dami kong sabi niya, meron daw siyang maraming mga ideas na nakuha. Tapos, nakita din niya yung maraming problems na nakita niya nung pumunta siya sa Amerika. Kasi, as we all know, alam naman natin nangyayari ngayon sa global economy ngayon, na dahil with the implementation ng tariffs from... marami na-apektuhan talaga. So maraming na-apektuhan, especially na sa exporting na business. So ngayon, marami siya nakitang ideas doon. Marami din siya nakitang na potential na magkakaroon ng problem. Normally, yung mga entrepreneurs or yung mga business owners, very laki ng ideas parang malawak yung nakikita nilang perspective Kaya minsan, isa sila sa mga nakakatuwang maintindihan yung mga mindset nila. So, sabi ko, sige, ganito. Sa next nating meeting, ilagay natin yan, isulat natin para talaga nakalista kung ano yung pwedeng direction na gagawin natin. Kung saan papunta. Oo. So, in some way, I help them to structurize, create a system dun sa ginagawa nila para mas makita nila ng mas malinaw yung mga gusto nilang gawin sa negosyo nila. Yun. So yun pala ang kumbaga doon umiikot. Yun ang isa sa ginagawa ko. Isa pa lang. So, hindi basta-basta. So yun naman yung sa consulting side, yun naman ang ginagawa ko. Another siguro passion na ginagawa ko is I teach. So baka hindi nalalaman ng iba yan. Yes, isa siyang professor din. Ayan po, professor po ako sa isang universidad dito.
At ang tinuturo ko naman about entrepreneurship tsaka strategic human resource. Mhm. So part-time lang naman kasi hindi ko talaga kayang i-full-time. Kasi nga full-time ko JCI. so ang priority list ko this year is talagang JCI muna. Tapos plus yung ginagawa ko sa consulting. Then yun nga, I also teach in one of the university dito. Ateneo de Manila University. So paano mo na pagsasabay-sabay yun, Pres? Siguro actually nakakatuwa kasi kung makikilala nyo ako nung unang panahon. Unang panahon. Masyado namang Panahon pa matanda ng yung hapon. siguro nung time na college ako, wag po kayo mag-alala, pare-parehas lang po tayo. Nagdodota din po ako, nagka-Counter-Strike, Beta 7.1, 1.3. Yun lang po ang buhay ko noon. Mahilig lang po ako mag-video games dati kasi tingin ko yun ang ko. Gamer pala, Yun ang takala ko dati, expertise ko. Sabi ko nga doon ka talaga papunta as gamer. Kala mo. Sabi ko nga noon, kung naging mas late lang akong pinanganak, baka yan ang career ko. Yun ang career ko. Kasi talagang very passionate ako. And even up at this moment, pag may free time ako, kung meron man, may free time man ako, paglalaro ko kasi may PlayStation 5 ako. So naglalaro pa rin ako ng video game. Again, hindi ko na-endorse ang Sony. Pero ang at the end of the day, yung passion ko na yon ng gaming, actually naging negosyo ko din siya, which is later i-share ko. Pero yung sa pagtuturo naman, nakakatawa kasi rin ako hindi naman ako, paano ka naman napunta sa pagtuturo? Ayan. Maganda yan. So, wala naman akong hindi ako A-lister or hindi mataas ang grade ko nung bata ako. So, ang gagawin ko, pagkatapos ng klase, maglalaro, then after nyan, ganyan. So, nung nakagraduate ako, ganun pa rin yung naging sistema ko. Doon pa rin gumulong. Oo. Then, nung nagtrabaho ako, nag-work muna kasi ako sa corporate bago ako nagpunta sa entrepreneurship tsaka consulting. May mga nag-take lang ako ng curiosity ko na naisip ko. Sabi ko, mag-take kaya ako ng master's degree. So, nag-enroll ako sa isang university na mag-take ako ng MBA. So, yes po. Hindi lang po halata, pero nag-take po ako ng MBA before, back in 2012, no? So, nung nag-take ako ng master's, doon medyo nagkaroon ng change doon sa perspective na tinatawag. Paanong change yan? Bakit biglang nagkaroon ng Kasi dati, pagbabago? di ba, the society dictates na when you finish college, you get a job, then stick with it based on your experience or yung course mo. Then you retire. Diba? Yun yung old perception of yun yung pinapasa-pasa sa kagumugulong-gulong na. Correct. Oo. So yun yung parang life journey na what our society dictates, tinatawag, no? But sooner I realized na parang hindi yun yung fit doon sa doon sa perspective or yung gusto kong gawin sa buhay. So while I'm working, I took my MBA nga and na-meet ko yung mga tao doon na I'm very thankful kasi they open up my perspective doon sa, of course, sa entrepreneurship and yung, alam mo yun, yung searching for bigger things in life, no? Meaning, yung bigger purpose na tinatawag. Actually, yung pag-serve ko sa mga community katulad ng ginagawa natin sa JCI Makati, doon nag-start yun nung nag-take ako ng master's degree. Wow. Kasi I was given the opportunity to serve as yung student council president. So, sa MBA... Doon parang nagsimula. Doon sa MBA school namin, meron din siyang parang NGO aspect. Kasi nga, we are helping, kasi yung university namin may partnership with different communities like Gawad Kalinga. So, mga siya. So, doon pa lang na-realize. Doon start yung leadership talaga. Oo. So, doon ko ngayon nakikita na, parang parang magandang mag-serve with the communities na pwede kong as much as I can. Kaya minsan, yung oras ko nauubos na doon sa ganun. Tapos, siguro nakikilala din ako ng mga tao. Nakikilala din ako ng mga kasama ko doon sa school ko na yon. Napansin nila na parang, Dennis, parang you're fit to teach. Sabi ko, hindi pwede. School bukol ako Paano mangyari yun? Hindi pwede. Pwede pala yung isang
school bukol, maging professor. Maging professor. Oh, sabi ko, hindi naman, never kong ma-imagine na magtuturo ako or magiging professor ako. Kasi nga ako nga yung klase ng estudyante na nandun sa dulo. Maliban sa last name ko nasa nasa dulo, ako rin mismo nasa dulo lagi ng ano. So parang it gives me a parang another sense of purpose rin in life na kasi nung in-endorse ako, nung pinakilala ako dun sa nung isa kong classmate na nag-aaral kami sa MBA, nung pagkatapos namin na yon, bigla niya akong in-invite na mag-apply. Ano yun? During pandemic yun, nung 2022. Late 2021, nag-apply ako. Tapos, almost 4 years or 3 years ago? Oo, almost magpo 4 years na. So doon ko na-realize na parang, okay, sige, accepted yung una kong application, initial application. Then, next is interview. Then, you'll be surprised na, although I'm very thankful din do sa university na yon dahil the way when I explain to them yung journey ko, mas naintindihan nila kung bakit ako fit to teach as part-time professor. Lalo na yung subject na tinuturo ko, which is sa entrepreneurship. Kasi connected talaga. Experience din eh. No? Kasi nga, yung journey ko na nagkaroon ako ng business, pumasok ako sa food. So, kami po, kung sa mga nakakapanood po, kami po yung, kung natikman nyo yung empanada sa mini stop, ngayon yung kay Uncle Jan, sa amin po yun. Oh, kayo ang nagsusupply sa Uncle Jan nun. So, pag nakita nyo po yung mga picture ko sa social media, kami po yung nagtutulak. Ipa-flash natin yan. Pwede ba natin pakita yan? Okay lang, walang problema para at least kasi ano rin yan gusto ko din kasing gamitin yung experience ko as an example para makita nila na yung, alam mo yun, if you're looking for something na talagang something na bigger purpose na tinatawag nga. So, you'll create something na, let's say, either product or services or an act of action, love. So, iaano mo siya, i-call to action mo siya para gawin mo siya. So, nung nagawa ko na yun, so yun yung in-explain ko dun sa sa nag-i-interview sa akin during dun sa pag-apply ko ng pagiging professor. So, doon ko natanggap ako. So, nung una-una sabi ko, paano to? Anong ko, wala naman akong experience for training. Actually, doon ngayon papasok. Kaya bakit very thankful ako to become JCI Makati. O, di ba, nakonek ko? Ayan. Nakonek ko siya. Kasi during that time, noong 22, I'm already paano ka muna pala napasok sa JCI Makati? Magandang ano yan. Okay. So, before doon sa teaching pumasok at bakit malaking impact ang JCI sa akin. Nung nag-aaral pa ako ng MBA ko noon. So may nag-invite sa akin na past president and senator ng JCI Makati na itatago ko na lang sa pangalan na Joey Garcia. So siya po yung family business nila, yung Rai Rai Ken, no? So he's a very good friend of mine. We're very close. Nung una, I remember back in 2016, no? Yan kasi yung yung 50th anniversary nung nung university namin sa master's degree, no. Ngayon, siya pala nag-aral din pala doon as Masters of Entrepreneurship naman, Masters of Entrepreneurship. So doon kami nagkita doon sa 50th anniversary. Tapos siguro mabilis lang din yung kasi si Senator Joey naman very very friendly naman siya. Hindi naman siya yung mahirap kaibiganin kagad. So mabilis kami nagkausap, nagkakilala. And eventually, na din siya na in-invite niya ako. Nataon kasi doon na yung isa pang past president, si Pres Pocholo, siya naman yung 2018 na president. Siya yung naging speaker nung event namin, sa MBA school namin. So doon nag-start yung nag-connect na talaga connection namin. So sumunod-sunod na araw, sumunod-sunod na linggo, na araw, linggo, buwan, unti-unti na akong in-invite na maging part ng JCI. So however, actually hindi yun yung first. Ito para lang at least alam ng mga JCI ko. Actually, before pa ako, meron na kasi kaming mga classmate na sa JCI. JCI, ibang chapter lang. Ibang chapter lang. Oh. So kaya minsan uma-attend ako ng mga events nila.
hindi ko alam na parang yun na pala yung way of recruitment. So parang sabi ko, okay. Pero noon wala pa akong idea noon by 2015. So mga projects 16. or mga trainings? That time ba may mga ganun wala na? pa. Mostly mga ano lang talaga, mga business meetings, fellowship. Kasi nga, dahil galing kami sa MBA school, so mostly ang mga usapan, mga more on so networking. sanay na kayo kasi parang ganun kala mo. Oo, kasi kami sa MBA, kami naman yung sa network kasi namin, nung time na president ako ng student council, I'm representing 2,000 student. Wow. So, medyo malaki din yung organization namin na yun dahil yung school namin na yun kasi yun yung isa sa may pinakamalaking student body ng MBA school dito sa Philippines. So, noon pala, meron na palang JCI na hindi ko alam na event pala ng JCI yun. Then eventually, nung si Sen Joey na yung nagsabi sa akin about JCI. So, unti-unti na ako nagkaroon ng curiosity and eventually, I attended yung, di ko makalimutan yung November 29, 2017. Wow. So because that's nakatatak, nakatatak yan. Kasi that's the day that I attended my first opportunity to impact or yung OTI. OTI. No, yung OTI, ano yun? Parang yung word na OTI kasi may mga jargons. Sinong nag-OTI noon that time? Ang naalala ko, ang nag-OTI noon ay, correct me if I'm wrong kung sino man yung makapasa dito. I remember kasi may speaker kami doon. Pero I think isa sa mga speaker na na-attendan ko, si Senator Reggie Yu. Si Sen Reggie. Si Sen Reggie is a JCI, another chapter sa JCI Manila. Tapos biglang siya yung isa sa mga naging speaker doon. I remember. Tapos doon ko ngayon na-realize yung sa pagiging JCI is very very impactful or very occasion na opportunity to serve as for the community. So doon, sunod-sunod na yon, then I become na-regularize ako noong 2018 doon sa induction namin, I think May 5 yata. So medyo naalala ko pa kasi nga ano pa yun parang noon, parang okay, ano na nangyayari. So sunod-sunod na yung mga kaganapan na nangyayari. Then until nung nagkaroon ng pandemic, so, di ba, tumigil lahat. Even yung work ko. Kasi during that time, hindi naman ako ganun pa ka-active. Happy, tinatawag natin yung happy member. Happy member. Yeah. Masaya lang. Nandun na sa JCI Makati. So, back then, I'm just a happy member and I just attend inductions, GMMs, sometimes project. Pero, nung time kasi na yun, very demanding yung business ko, pati yung consulting industry na pinasukan ko na din doon. So that's why very limited yung yung exposure ko pa for the first 2 to 3 years, no. Then pagdating ng 2020, so tigil ang production. Wala, ubos talaga. Oo. So that's the time that I was able to connect deeper with the JCI members in Makati and as well as in the other chapters. So I remember vividly nung time nung AreaCon noong 2020. So online 'yun. AreaCon online. AreaCon na online. So naalala ko yung past president namin which is si Pres Joey nung time na 'yon. In-invite ako sumali sa debate team. Ayan. So during that time since nga wala kang gagawin okay, sabi ko sige, sali ako. Maraming time. Marami naman akong time pa na pwedeng i-spare during that time. So sumali ako doon sa debate team. So kasama ko pa nun sila Presken, yung past president din natin ng 2023 na yun yung parang sabi ko, okay to parang naman Kasi nga 'di ba sabi nga nila in JCI, this is you have the opportunity to make mistakes to learn from those mistakes, no? So it's part of our leadership development na tinatawag. So after nun, napansin ko kasi na may mga nagko-conduct during AreaCon ng mga trainings. Sabi ko, okay naman to, online lang naman. Sabi ko, sige. So it started my curiosity to do trainings and I've never conducted trainings. Even I'm in the industry ng food at consulting before the pandemic. Kami yung nag-organize ng trainings. Ang ginagawa ko lang na training back when I was in the food industry, either kami yung nag-organize ng Discovery Day for franchise, then pag nagpipitch ako sa mga client ko for sales acquisition, sa food distribution. So,
basically, it's really more on work-related yung ginagawa ko pag nagsasalita ako sa public or private. Pero this time, yan, sa JCI. Ayun na nga. Bigla So, kang ginawang ano. so, nung mga sumunod na taon, ng 21, during the time ni Senator Lance, na binigyan din ako ng opportunity to manage a project. So, isa yun sa mga flagship program natin sa JCI Makati, which is yung Heroes Program. So, binigay niya sa akin yung chairperson, yung chairmanship nung project na yun. And luckily enough naman, we were able to initiate and set up and even execute the project. At nakakatuwa din kasi nga na-recognize siya as one of the best. Ano tong Heroes program so project na to? Yung Heroes program na yun, that was a project back in 2021 na ang kinikater na community, yung mga na yung mga na repatriated na mga OFW. Kasi nga 'di ba noong 2020 tigil lahat. So ngayon, so maraming parang pinauwi na OFW. Kasi nga wala wala, sarado din yung mga offices or yung mga companies na kung saan nagwo-work yung mga kababayan natin na OFW. So bumalik sila sa Philippines na full of uncertainty. So, kasi wala naman tatanggap dahil wala rin, sarado din ang mga opisina dito tsaka mga business o mga work dito. So, anong nangyari, we along with the Department of Trade and Industry, Philippine Trade Training Center, tsaka ng SB Corp, nag-form pala sila ng program before na caters yung mga repatriated. Wow. So, pinitch ng JCI Makati kasi nga karamihan sa atin mga trainers kasi noong time na yon training na rin ako. So parang sabi ko sige, maybe we can create a program na So nagtulong-tulong yung mga members natin noon na para mag-create ng module para sa mga OFW kasi ang gusto ng programa na ma-attain is makapag-create ng maraming entrepreneurs during that time. Pero this time yung mga entrepreneurs na i-create, mga OFW. Mga OFW. Wow. Kasi sila nga yung nawalan ng na repatriated tapos displaced sila eh. Wala silang mapupuntahang trabaho dito. So, ang idea is, sige, bibigyan natin ng opportunity to give them a loan galing sa gobyerno para makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Yun nga lang, kailangan, bago nila magawa yun, kailangan matrain natin sila. So, ibig sabihin, that time, nag-create tayo ng program on JCI Makati. Yes. And then, tinulungan natin sila para makapag-create din sila ng business nila. At the same time, possible, hindi na kailangan mag-ibang bansa. Tama. So, ang goal nun is maparami natin ng mga MSMEs para mas mag-grow natin yung economy natin. Kasi nga naman, di ba, ang ganda nung ganong mindset. Kasi, instead of them going outside, sabihin na natin yung ibang mga bansa or yung other countries will benefit from the hard labor na ginagawa nila or yung intellectual capabilities nila is mas na-utilize ng ibang ibang foreign countries. So dito na lang sila sa Philippines grow their business through the programs that we created. Gumawa kami ng module 5 modules yun about entrepreneur mindset, financial literacy, marketing, branding. Ako naman, dahil nung time na yon medyo may yung consulting aspect ko na ginagawa is more on sa succession, family business succession. So parang medyo na-connect din. Na-connect. Kasi nga naman, nabuo mo ngayong negosyo. What's next? Paano mo yan ita-transfer yan to the next generation? Yes. Or even, kumbaga, yung sustainability. Correct, oo. Kasi ang naging trend din naman ng mga OFW, eventually, babalik pa rin sila. Kasi syempre, malaki din yung business na gawa. Pero kung maisasalin nila sa mga kamag-anak nila na pwede nilang ituloy yung negosyo, di mas Pero nabanggit mo, yung pinampuhunan nila dito is from the loan. Yes, oo. Wow. So natulungan sila. We're very fortunate with the collaboration with our partners like PTTC, no? Si PTTC, we've been partner with them for actually more than 5 years, half a decade na natin silang partner. Wow. And shout out to DTI PTTC. Yeah, shout out. So very thankful po kami dun sa partnership nila na pinigay. Kasi si SB Corp, another government, sila yung lending arm ng government, no, that provides loans for small businesses.
So with their help, we were able to create yung loan nila na worth 100 million pesos. Wow. So Okay. yung 100 million pesos na yun yung na ginamit na fund para to give to the OFW. Luckily enough naman, out of the 6,000 plus na nag-enroll dun sa program natin, almost 62% naka-avail, nakapasa at they were able to avail the loan. Wow. So, ang dami nagkaroon ng negosyo ng OFW. During the pandemic, nakapaggawa tayo ng additional 3,000 plus na or 3,500 to 3,600 na bagong entrepreneurs. So which is part of our advocacy kasi as a JCI, we also help our community in terms of building entrepreneurship. Especially sa atin dito sa JCI Makati. Exactly. So naging part yun ng core pillar. Kaya yung isang category na we put it in the bid writing sa JCI Rise project. So kasi pasok siya, fit siya dun sa ina-address na needs ng JCI Rise project. So we were able to win, even we were recognized as the best JCI Rise project in 2022 sa World Congress World Congress na. Sa World Congress in 2020. So at least yun, it's a very humbling experience kasi nakikita mo na ito actually for those who are JCI na manonood nito at yung mga non-JCI. Ang goal kasi natin sa JCI is really to create a lasting impact, create a sustainable impact to our communities that would resonate na tinatawag. Kasi pag kunwari, yung project na ginawa natin here in the Philippines or in our local community, kunwari may nakabasa from other countries, sabihin na natin na from Africa or maybe Middle East or even in Europe. Pag nakita nila na applicable yung ginagawa nating project, ibig sabihin, may impact ka to the world. Even at your local, even yung initiative mo was done in your local area. So, that's why, yun yung, nung natanggap na ako sa pagtuturo din, in-apply ko din yun na part ng ng lesson ko kung paano yung sustainability aspect ng isang business kasi entrepreneurship nga eh. So sabi ko sige, kailangan magkaroon ka ng lasting impact that will create a sustainable business para makatulong ka yung sa long term talaga. Yes. Yeah. So yun yung kasi pag part of my journey din sa JCI din is when I went to more international activities. Wow. So, ibig sabihin, hindi lang pala dito sa locally. Tumalon ka rin internationally. Nagkaroon din ako ng opportunity. Kamusta yung experience? Ayun, ako. Actually, it's an eye-opener for me. Yeah. Kasi, yung mga nakikita ko na mga issues or yung mga, kunwari, mga problems na kinakaharap natin dito sa Philippines, you'll realize na may mga other countries na mas worse pa or mas marami pa silang problema na if your project or yung ginagawa natin dito sa Philippines you can share it to them. You can elevate or at least help uplift them in their daily lives. One particular when I attended yung isang opportunity na ma-assign. Meron tayong tinatawag na APDC, yung Asia Pacific Development Council sa JCI. So parang po yun, in a nutshell, para po kaming mga misyonaryo na pinapadala sa ibang pinapadala kami sa mga bansa na wala pang JCI na gagamitin namin yung mga leadership skills namin, the way we implement JCI projects dun sa mga countries na wala pa na JCI. Kasi nga gusto naming spread yung yung leadership development aspect ng JCI plus yung opportunity na pwedeng mag-connect worldwide. So, ang isa sa mga humbling experience nun kasi when I joined that group, yung parang subgroup siya within the JCI movement na ako lang yata or maybe only a few of us na hindi pa nung time kasi na ng 2023, hindi pa ako since hindi pa ako president. So I was I think isa lang ako dun sa mga few na member ng APDC nung time ko na batch 23-24 na hindi president
or naging presidente tapos yung so most likely mga naging presidente na. Oo, karamihan kasi doon mga naging presidente na or umabot na din sa level ng national level. Yung iba nga naging past NP pa. So kaya kaya parang nakaka-humble yung experience kasi nga parang sino ko na parang executive secretary ng local organization will at least impart my experience dun sa na yun. And nakakatuwa din kasi yung mga iba't ibang mga na-meet kong mga JCI members from other countries, sila very humbling, mababait. Hindi sila, parang hindi nila sinasabi na, hindi, mataas ang position ko. Or medyo sila, in terms humble of, very humble talaga. Hindi nila binabrag kung ano yung mga positions sila dati. They are there to serve. Kahit na gaano kalaki yung negosyo nila, you will be surprised na yung mga member ng JCI sa ibang bansa, asing talagang mga rich or mga successful in the chosen field of endeavors na ginagawa nila. Kaya parang sabi ko, wow, ito pala yung isa sa mga aspect ng JCI na dapat every member of JCI, not just of course here in the Philippines, na ma-take yung opportunity. Kaya ako, parang sabi ko lagi sa mga kaibigan ko na JC, sabi ko, I'm the living example na kailangan buuin nyo yung journey nyo ng JCI na merong, di ba ngayon tatawag natin na core pillars. I think na-share na to before, no? Yes. So, yung individual, yung community, business, pero usually ang kailangan nating i-strengthen is yung international. Kasi, kaya nga may international sa sa word na JCI, sa acronym ng JCI. Kasi nga, we are an international organization. We're the only one given the opportunity to use the emblem of the United Nations. Kasi nga, we're always following the UNSDG program. So, talagang very aligned tayo with the goals of the United Nations. So, dapat every JCI members should be proud of being part of this organization. And for those who are interested to join, of course, you can message pasundot din. And para at least ma-experience po ninyo yung pagiging JCI member is it's very very eye-opener siya. It allows you to access networks. Totoo yun. It also gives you an opportunity to become better leaders. Not only here in the local, but also in the international. International. Kasi, yun nga, di ba, tayo ngayon isa sa mga pinakamatagal na JCI chapter sa buong mundo. First in Asia. So, 77 years na tayo. So, kaya, maganda din sana na ma-take advantage yung mga learnings na pwede nating matutunan. So, yes, nag-international ako for almost 2 years. Wow. I serve and meet a lot of people. And nakakatuwa kasi actually, you will be surprised, hindi mo maiisip yung differences natin with other countries, but more the similarities. Na we have the same vision. We are here to serve. And of course, we're one human being. So, ibig sabihin, kahit pumunta ka sa different countries, you will see a lot of people who are really there just to help the humanity, for the betterment of humanity. So, yun yung sinasabi ko na parang na isa yan sa mga motivation ko everyday na ano pa yung higher purpose na ginagawa mo maliban sa current na ginagawa. Of course, we acknowledge everything, our family, our friends, our businesses. Pero if you take it to the next level in terms of serving, sabihin na natin buong mundo, tulungan natin ng global issues, we try to solve it. I think it's a very impactful in terms of how you want to make a mark, di ba? Make a mark to your life. Kasi yun naman din ang maintindihan mo no? Kasi kahit nga sa negosyo, 'di ba? Pag 'di ba, usually kahit yung mga sikat na mga successful na entrepreneurs, ang iniiwan nila yung legacy nila. So, although of course align yan do sa ginagawa ko, yung legacy building with family businesses or yung mga startups, pero ikaw din as a person, you have to think of the bigger purpose kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. And you'll be surprised na you will be able to unlock your full potential as a person. Kumusta naman, Pres, yung pagiging
ayan, as a president naman, no. Now, sabi mo nga, nag-international ka na, no. Yung mga dito sa local natin, nakapag-serve na. Ngayon, nasa local president na, no. Kamusta naman yung journey? And kamusta naman yung ang buhay-buhay? Natatawa na lang ako. Pagiging presidente. Hindi, kasi, actually, for me, it's a very eye-opener and very humbling, no? Ngayon, nakikita ko ngayon yung sacrifices na ginagawa ng isang LO president. Hindi ko sasabihing madali. Hindi, walang iyakan dito, ha. So, payakin ko na nga. Kasi, on the personal note, yes, I sacrificed a lot. Oo, kasi nga, I have no time sa family. Totoo yan. Tapos yung even yung business ko, yung consulting work ko, I have to lessen some of the load work para lang at least to properly serve the local organization. Kasi sabi nga nila, you have 1 year to lead. One year to lead na tinatawag na, sabi ko, ano ba to? So, sige na nga, 1 year na nga lang. However, ako, for me, yung pagiging JCI ko naman, I would always remind myself na being a JCI member, it's like it's a lifetime na service. Kaya nga, I'm very passionate of sharing to everyone that JCI is a lifestyle. Kasi when you reach a certain age, let's say for example, ngayon, I'm already at the twilight of my JCI career, no, tinatawag nila. Pero as you look back, matutuwa ka na, okay, ang dami mo naman palang na gawa na maliban sa pagiging president mo, yung when I was the VP External, VP Membership. Yung experiences. So lahat yun. Yung lifestyle talaga as a JCI. Ma-accumulate mo yun. And sometimes mababago mo din yung perspective mo na, okay, it's a journey. Sabi nga ng isang senator natin, di ba, trust the process. Sabi sa atin, di ba? So, yun nga, so far I'm trusting the process. And being a president is, I think, of course, I will now tell that this is one of the most difficult position. The most na. Kasi dati nako-compare ko pa sa mga iba kong position. So, ngayon, being a local organization president for 1 year, tinitignan ko na lang siya na it's a service leadership na tatawag. Kaya parang meron akong isang quote. Talaga. Ayan. Para sa mga likhayan president. Oo, para sa mga likhayan president. Hindi ko to nasabi nung induction. Pero I will say it today. And probably I'm gonna say it when I step down as the president next year. Ano nga ba yun? Teka nga, nalimutan ko to. Meron ako nun nakalagay sa quote. So, pahinga ng cellphone ko. Teka, meron yan, naka-ready sa phone ko yan. Ayan. Kasi very favorite ko to na line kasi this is a movie or it's a novel from the movie recently, yung June. So, this quote came from the father of the protagonist. Si Juke Lito, yung tatay. Ang sabi niya, ito na. O, diba? Ayan. Sabi niya, a great man doesn't seek to lead. He's called to it. Ayan. Yung last nun, and he answers. So, pag sinabi mong yes, dun sa call for leadership na yon, diba? At least you will serve. So, and for me, that's the way I do things. The way my leadership style. Maybe compare with the other past president. Iba-iba talaga yung leadership style. Hindi ko sinik to be honest. Hindi ko sinik to be the president of JCI Makati. This is more on a call. It's a call na I answered the call. So parang gano'n ng kasi kahit naman nung kilala ko ng mga iba kong JCI members na kilala ko. Ano lang ako, I'm since very stressful yung ginagawa ko sa consulting. Yung JCI is my it's my parang diyan ako magiging masaya, mag-enjoy lang, mga ganyan.
So, but eventually it became very serious in some sense kasi nga naman, it's a call for leadership. So that's why yung quote ni Joke Lito, ulitin ko a great man doesn't seek to lead. He's called to it and he answers. So for those who want to become leaders of this organization, siguro for me that's the way I want to kasi may iba sasabihin nila hindi dapat you assure you plan for it for becoming a leader. Yes, pero pwede naman yun. I really admire those individuals who really want to aspire to become leaders. Pero in my in my perspective as my leadership runs, it is more on a calling. It's really more on you don't seek it kusa namang lalapit yan kung merong demand eh. Even when I become the president of a student council back then ng MBA school ko before, yun call for leadership yun Kasi kunwari kung walang mag-stand out, edi you call the answer of leadership. You serve the leadership. So when I accepted the role, so syempre I immediately asked my wife's permission. Sabi ko, ito na, magiging leader na ako ng organization, a 61-year-old organization. So, of course, there are challenges. Siyempre, there will be a time na mawawala ka ng time. So, even with my mom, may sakripisyo talaga mangyayari. May sacrifice talaga. Kaya talaga sinabi ko sa kanila, mawawala ako ng 1 taon. Or kahit nandyan man ako sa presensya nyo, preoccupied yung utak ko for the activities or yung mga projects na ginagawa namin sa JCI. So, it's still a journey. It's an ongoing journey that I have to paano ba to? To continue yung journey ko. Kailangan ko pa, kasi it's an ongoing, half year pa nga lang daw, sabi nga nila. So, but it's really, it's a very remarkable experience and humbling experience. Kasi I really want to leave my local organization. At least naman it's to a more sustainable and to realize na service is mga sa natin sa values natin, service for humanity is the best work of life. So I really want to embody it to our members that the service that we do is the best thing that you will gonna do to yourself as a person. Yun yung pinakamagandang serbisyo na gagawin mo. So kaya kaya talagang inakuha ko talaga yung phone ko kasi gusto ko talagang i-resonate yung leadership style ko na a great man doesn't seek to lead. He's called to it and he answer. Eh pag sinabi mong no, okay. That's fine. Pero if you say yes, you have to prepare yourself. Yes, totoo yan. And ngayon, saan papunta ang isang Mark Dennis Uyaco? Mamaya, uwi na ako sa ako asawa ko. Nawamali mo ko dun. So, pero after presidency, maybe I have to go back home. Yeah, yun yung parang siguro yun yung ko. Yun yung pinaka gusto kong gawin kasi I've been serving the local organization as a board of director for 5 years straight. And I think I already accepted the fact that ito na yung pinaka natin, yung pinaka ultimate service na kaya mong gawin. Kung ano man yung pwede mo pang gawin is just additional na lang yun. Pero of course all things comes to end. Kaya nga yung 'di ba yung the lifestyle na minention ko, JC is a lifestyle. You should integrate it to your life. But when the time comes to step back or the time is come. Kaya nga kaya very passionate ako dun sa ganung quote kasi yung limitation ng time is nandun sa JCI. Maybe if you compare it with other organizations. Yes, sa kanila wala hanggang sumakabilang bahay ka na or sumakabilang buhay ka na ka na. Pwede ka pang tumuloy. Or hanggang tumanda ka, nandun ka pa rin sa organization. While in JCI, once you reach 40, it's done. So, saan mo siya mako-compare? Mako-compare mo siya sa sa parang gumraduate ka ng elementary or high school.
So, alumni ka na lang. Pagkatapos nun, hindi mo na pwedeng ibalik yung dati mong experience, yung dati mong yung mga opportunities or chances on the local side. Correct. Especially. Kasi, kunwari, let's say, maging alumni or senator ka na ng JCI, hindi na siya same as what you did when you were regular. Kaya kaya highly encourage yung mga gusto mag-join ng JCI. Join as early as possible, like 18. Kasi ako, I joined 28 So, medyo late na ng konti. So, but again, I enjoyed it since gagraduate ako ng almost 12 years ako nagsuserve sa JCI. But if you have the chance, like si Papa Sundot, si VP Rainiel, will serve the local organization more than I'll be serving. So, enjoy nyo yung every moment, day by day, week by week, month by month, event by event, project by project. Kasi, once the time is done, na ma-reach mo na yung 40, that's it. Then, ako naman, I highly encourage that you have to learn to let go din. Kasi, you have to take your life to the next, journey naman. So, you have focus to your family, to your business, malakihin mo na. So, if you can still balance, that's fine. Pero, I think you need to, kailangan kasi when you reach 40, sabi nila, that's the last, yung age na yan, that's the last time that you have that chance to develop, to become better leader. Kaya nga, di ba, ang JCI is a leadership development organization. I always tell it during OTIs, or yung mga orientation, na if you join this organization, you accept the fact that you are still in that learning process to become better leader. Nasa learning curve ka pa talaga. Pero kung nag-join ka sa JCI, lagi ko sinasabi sa OTA, kunwari may mag-join dyan, na if you're here, then you bring your pride and egos, your position and titles sa organization or company mo, maybe this is not the right organization for you. Kasi we need people who will serve the organization. Now, if tinanggal mo yung aspeto na yun, na parang you're submitting yourself or accepting the fact that you need to develop to become better leaders, then JCI is the right organization for you. Pero if not, let's say, sabi mo, may 2 million, 10 million followers na ako, di ko na kailangan yan. Okay, that's fine. Hindi, okay lang. But if you're still on that learning mindset, to become better leader, to become better ma-develop yung sarili mo from what you are today, from the future that you want to aspire. And for me, JCI is here. Kasi nga may time limit. Pagdating mo ng 40 plus, na yan, the society or the people will expect that you're already at that some sort of level of expertise or maybe wisdom na pwede mong Kasi nga yun di ba? Ang young nga daw hanggang 40. After nun, na yan, medyo in the case, hindi na young. Mahirap nang maturuan. Sabi nga nila, malaki ng sungay. So kung ang sungay mo na tatanggal pa lang at the early stage, at least yun matututo ka to develop yung sarili mo. So yun. Kasi medyo related din sa ginagawa kong consulting when I'm guiding yung mga next generation or yung mga futures, yung mga CEOs na to develop themselves. So minsan yan, ginagawa ko din yan na sabihan ko sila na you have to train yourself, educate, para mas lalo mong maintindihan yung deeper aspect ng ginagawa mo. Either business yung pinaka-purpose talaga. Exactly. And ikaw, maintindihan mo rin yung sarili mo. Kilala mo pa. Oo, self-discovery nga, di ba? Self-discovery. No? Kasi kahit ako, di ba, yung na-share ko earlier, hindi ko alam na marunong pala ako magturo. Mag-train ng mga tao. Mag-train ng tao. Ngayon, ginagawa ko siya as a business. And pag pumasok ka talaga on JCI nga, sabi nga nila, wala pong sahod dito talaga. Wala po Baka sabihin nyo, po. Wala pong palabas po. Palabas dito, no? Palabas po. Dito. But ayun nga, depende sa'yo on how you can maximize it based on network, based on opportunity, based on learnings, no? Based on knowledge, na lahat na pwede mo makuha. Nasa iyo Correct. Kung iti-take mo rin to as negative talaga, baka hindi talaga para sa'yo to. Oo. Kumbaga kung nahihirapan ka talaga, etc. Tsaka rin sabi mo nga, di ba, yung opportunities, no? So kung titignan mo siya sa opportunity side, iba kasi pag same kayo ng values. Di ba meron tayong JCI values na tinatawag. So yung JCI values na yun, it
allows you to further understand the deeper yung kausap mo na ka-JCI mo. Kasi syempre, kung JCI siya, ano rin niya, ini-embody din niya yung ginagawa nating values. It means na may ano to, mas trustworthy to kung magne-negosyo tayo kaysa sa bigla na lang may mag-a-appear sa akin na yung pala fly by night or hindi ko pala naintindihan or maybe if I do diligence. Kasi syempre, as a community, you can also use it as an opportunity to learn more about the person kasi nga, may same values kayo na gustong i-spread or ikalat sa mga different individuals na makikilala ninyo sa buhay ninyo. Ayun. I learned a lot ngayong gabi, no? Especially yung mga experiences, no? Na sinasabi natin na, ano mo yun, sa taon or edad mo na sa JCI, no? Marami ka na talaga may experiences. May experience locally or internationally. And the same time, no? Yun nga, kumbaga, leadership development talaga ang JCI. So talagang dito, sabi nga, hinuhon ka talaga dito. Hindi perfect din talaga. Correct. Walang perfect dito eh. But yung mga tao na gustong mag-improve, gustong matuto, para sa inyo talaga ang JCI. Agree. No? Kaya nga sabi nga nila, this is the last organization that you can fail in some sense, no? Kasi syempre pag ginawa mo na to sa negosyo mo, hindi ka na pwede mag-fail kasi money involved. Money involved na yan. Tsaka syempre may mga lives at stake na lalo na if you're dealing something big or doing something. Sa JCI, ako naman sa mga makakapanood, don't over-expect yung sarili mo rin. Basta learn the system, learn the process and the culture itself, no? Kasi minsan may magsasabi sa'yo na, ay, hindi, dapat ganito, ganyan. I mean, honestly, ganyan din ako before. Na parang, kasi nga galing ako sa sa industry na meron kaming mga certain system and rules na sinusundan. Pero, you will learn that you have to adjust, no? As a person, as a human being, yung interconnectiveness, very important sa atin yan. And you have to learn other aspect ng ginagawa, maliban sa ginagawa mo. Kaya minsan kaya ako pag sinasabi ko sa mga bagong member, may mga makikita kayong mga flosses dyan. Kailangan, kailangan nandyan kayo para to improve. Kasi, tulad nga ng isang JCI natin na past member, which is si John F. Kennedy. Di ba? Ano yung sinabi niya? Yung what you can do to your country. O, di ba? O, teka, para accurate. Kasi gusto ko yeah. Bago tayo magtapos, no? Para natin. So, John F. Kennedy is one of JCI members din, no? Yes. Ito sa US chapter na to. Correct. Oo, since they are the they founded the JCI movement, no? So, si John F. Kennedy is one of our renowned members in JCI. So, imagine mo a president of a country, United States, also became a JCI member. And one of the quotes that he shared is very resounding with the JCI then. So, sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. So, as a JCI member, that's also a call to action for us. Kasi, parang what you can do to your LO, di ba? Ask not what your LO can do for you. Wag yun. But rather, ask what you can do for your LO or to the entire JCI movement. So yun yung isa sa mga parang for me na magandang i-compare, no? Kaya very ko doon, very yun sa akin, may impact sa akin yun. Kasi nga dati rin ko tapos na-realize ko yung mga positions na assign sa akin or na-elect sa akin, dapat pala habang nandun ako sa position na yun, I have to do something na makakatulong or makakapag-betterment ng na yan. Kaya, di ba sabi mo nga sa akin when you asked me earlier yung to become the president, meron akong isang past national president na nagsabi sa akin na challenge niya ako eh. Parang sabi niya sa akin, if you want to be part of history, of course, just go with the flow. Diba? Parang okay ka. But if you want to create something, a new history, or then be that rock
that will challenge the status quo and be that rock that would go against the flow of water. So parang sabi ko, uy, okay yun ah. Tapos parang since then, sabi niya nung narinig ko yung ano na yun, nung advice niya na yun, sabi ko, okay, I think I have to serve. That's the calling na hinihintay ko na kailangan kong, parang it's a call of leadership na quote ni Lito Atreides kanina na sinabi ko. Oh. O, diba? Ayun, Pres, bago tayo magtapos, no? Dahil umaabot na rin tayo ng 1 oras, mahigit, halos, no? So, ano naman yung message mo, no? Sa mga leaders na nakikinig sa atin ngayon. Yes, oo. Siyempre, hindi lang on the JCI side, no? But lahat ng mga nakikinig ngayon, na gusto rin mag-lead on the country or sa kanilang mga kumpanya. Yes, oo. So, never give up, no? Kasi it's a journey, no? If given a chance sa mga makakapanood nito, try to search kahit sa YouTube lang yung The Hero's Journey na tinatawag. Kasi yung Hero's Journey na yun, it's a TEDx parang ano siya na it resonates throughout the history of humankind. Yung aspect ng journey na ginagawa ninyo. So there is a call to journey, call to action, then you will encounter a lot of obstacles. You will meet people that will help you eventually and you become successful, you overcome the challenge. Then, pagdating nyo dun sa end of the journey na yon, you will realize that you are a changed man or a better man or women dun sa ginagawa ninyo. Then, magkakaroon na naman ng another journey yan na mas mahirap. Pero dahil you learned from the previous mistakes or yung journey na ginawa mo, meron ka ng guidance or member. Kasi as a leader, yan yung ano mo eh. You have to develop continuously. And siguro, like I said, again, I have a different type of leadership. I'm more on service leadership. And I don't seek the leadership. Ano yan, dadating yan sa akin. Kung dadating yan sa time ko, dadating yan sa time ko. And by the time na dumating yan, I'll just have to do the work. I'll just have to serve as the president of my company or maybe the organization. So, kung ano man yung mga endeavors na gagawin nyo. So, kung ganun man yung magiging style nyo, then it's a good way naman. It's another form of leadership. But you have to be ready and you have to prepare to you have to expect a lot of challenges and situations that you might encounter. So again, the hero's journey is part of it. Tignan nyo siya kung paano nyo siya i-connect sa sa buhay ninyo. Wow, thank you. Ang ganda nun, Pres. Kumbaga, yan, panoorin natin sabay-sabay yan. Hindi ko pa rin napapanood yan. Panoorin mo yan, yung hero's journey. Ayan, bago matapos ang lahat, syempre baka may mga gusto kang batiin or pasalamatan, Pres. Of course, thank you to, of course, kay Papa Sundot. Ayun, thank you rin po sa pagpapa-unlock dito. Ang totoong pangalan niya, Papa Sundot, aka Rainiel Flores, our Vice President for Community for 2025. Of course, I have to thank you, no, kasi you taken this, took the role. You embrace it willingly, and I really commend people like you, no, lalo na the younger generation. And I'm very happy din na when I leave, talagang di pa naman, pero at least kasi nakikita ko na yung mga younger generation sa local organization namin, meron na kayong yung passion of leadership to serve, nandyan na sa inyo. So ako, kung ano man yung mai-impart ko pa sa inyo yung mga remaining years ko, I hope magamit nyo yun as you do. Yes, of course, bro. Of course, my wife always been there as to support me through thick and thin. Lagi niya akong binibigyan ng support all aspect. Of course, sino pa ba? Of course, the past presidents of JCI Makati and senators who have been very instrumental on guiding me as well. And syempre, without their leadership, their learnings from the way they do things in the past, you'll try to grasp it and get the best of it, no? And of course, yung mga sponsors natin and partners, of course, si Ishaki and
of course, at promote, tulungan po nating payamanin palalo ang business ni Papa Sundot, lalo na paramihin po Okay natin lang ang yan. views. Kasi para po meron tayong residual income. Hindi, joke lang po. Of course, I would like to take my my shoe sponsor, Godfather Shoes. So isisingit ko na rin kasi they are sponsor. Shout out to Godfather Shoes. Godfather Ayan. Shoes. Nagpaparamdam na si Papa Sundot. Baka naman. So yeah, Yan ang dapat sponsor. Yung they are the best for me. For me, the best Marikina leather shoes Wow. in the country. And watch out. Yan. Yeah. Of course, yung mga members ko ng 2025 Board of Directors, thank you. It's very a very enjoyable journey na ginagawa natin. And lahat ng ginagawa natin ngayon is we're still continuing it. And hopefully wag kayong magsasawang mag-support sa not just for me and for the local organization. Of course, syempre shout out na rin kay NP. Subla ko na kay NP30. Yan, NP30. Hello po. NP, very inspiring leadership. Of course, kay AVP-JM. Of course, Metro siya area. natin ang area vice president for Metro area. Our Metro South Regional Vice President, Kalel Gosing Tian. Thank you po. I wear pa rin the pin. So Metro South represent. And of course, my fellow Likayan president, Yes, no? of course. Nandiyan kayo, mapapanood nyo to. From different Local chapters. And of course, yung mga friends and colleagues natin from other JCI countries, no? Yes. So madami po kaming kaibigan ni VP Rainiel sa ibang bansa, from Southeast Asia, in East Asia, and all over the world, no? Of course, and lastly, the members, no? The members of JCI Makati. Thank you so much for giving me the opportunity din to serve. Although as of this moment, habang ginagawa namin to, halfway of our journey, and let's continue build more memories. Yes. Serve our communities and our society. Ayun. Pres, maraming salamat ulit. Maraming salamat sa pagpapaunak at pagbibigay ng oras sa amin dito Maraming sa salamat TWPS. And of course, ayun nga, maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Ayan, syempre, hindi ka pa natin makalimutan. Ang ating sponsor, no, sa ating food, ayan, ang Lucia Seashells. Napakasarap. Halos maubos ko na. Mamaya, ubusin ko yan. At mamaya, yari pa sa amin yan. Shout out, ayan, para sa isang masarap na laging siniserve dito sa ating show, no. Sila ang nag-i-sponsor niyan at nagbibigay sa atin ng mamumukbang during podcast. Of course, ayan. And ayun nga, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa TWPS. Don't forget, syempre, to like and subscribe sa ating YouTube channel kung gusto nyo pang makakita ng mas maraming podcast or mga inspirational or about business or kung saan mga pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel or Spotify. Para naman sa mga nakikinig din syempre sa Spotify, yan yung mga nagda-drive ngayon, may mga nagluluto, naglalabor, nag-aayos or someone, no, na talagang gusto lang matuto on the business side, no, on a life. So, ano ko na rin, plug ko na rin, no? Sure. So, you can follow my Instagram at Dennis Uyako. At or Facebook, ano rin, pwede din naman, Mark Dennis Uyako. You can message me. Actually, kasi yung consulting firm ko naman, I also help. So, yung mga businesses dyan, if you need consultancy, advisory, so you can visit my website, mduconsultingadvisoryasia.com. Or just message me. Actually, mas responsive ako sa ko. Lalo na yung mga lumalaki na yung negosyo dyan, no? Yes. So, for consulting ng inyong mga business. Yeah. So, PM nyo lang si Pres Dennis. PM lang. Sasagot agad yan. Titignan ko sa request. Oo. Yeah. So, yun. Once again, maraming salamat po na may marami kayong natutunan sa episode na to. At syempre, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po. Once again, this is Papa Sundot. God bless po.